Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update natin ngayong araw ng Kalayaan, June 12, 2025, Thursday. Tuluyan ng lumayo sa ating bansa yung tropical storm Butip na ating binabantayan noong mga nakaraang araw. Dahil yung development niya na maging isang bagyo ay hindi nangyari sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin siya binigyan ng local name at nananatili na zero o wala pa ring bagyo na pumapasok sa ating bansa ngayong 2025. Itong low pressure area na binabantayan natin ngayon ay sa kasalukuyan na nasa 200 km north ng Itbayat, Batanes. Nakikita natin na yung propagation o yung movement niya o yung pagkilos niya ay papunta sa northwest, papunta sa bansang Taiwan. Inaasahan natin na magde-develop siya into tropical depression sa susunod na 12 hours. Pero kapag hindi siya nag-develop sa loob ng 12 oras ay magiging hindi na favorable. Magiging mas maliit na yung chance niya na maging ganap na bagyo. Dahil sa mga conditions, halimbawa yung pagtama niya sa kalupaan ng Taiwan. Samantala, patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon. Itong habagat ay patuloy na magdadala ng mga kaulapan at pag-ulan sa western part ng Luzon at ng Visayas. Particular na dito sa Pangasinan, sa Zambales at sa Occidental Mindoro. Itong mga pag-ulan sa mga nabanggit natin na lugar ay patuloy na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil saturated or basa na yung mga kaulapan natin, mas tumataas yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nakatira sa mountainous area. At sa atin naman, sa Metro Manila, ay magdala tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon, lalo na kapag pauwi tayo. At kapote naman sa mga nagmomotor. Para naman sa forecast natin bukas, dahil sa epekto ng southwest monsoon, pero dahil hina ito, ang magiging maulap na lang na kalangitan at maulan ay sa Lawag, dito sa probinsya ng Lawag. At magiging maulap naman na may kasamang mga pag-ulan dito sa Batanes dahil naman sa epekto ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maaliwalas na ang ating kalangitan, magiging mas mainit at mas konti yung mga pag-ulan. Bukas, agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Baguio naman ay 17 to 24 at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao, patuloy din na makakaranas tayo ng maaliwalas na kalangitan. Opo, mas konti yung mga pag-ulan at mas maliwalas at mas maalinsangan. Pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm. Ano po ba yung difference ng localized thunderstorm sa mga pag-ulan na dala ng habagat? Yung localized thunderstorm, ito ay nakadepende sa kung gaano ka-establish or gaano kalaki yung kaulapan na namuo. At dito rin nakadepende kung gaano ka-widespread at gaano kalakas yung mga pag-ulan na ito. Pero sa habagat, ang mas malawak ito at mainly sa western part ng ating bansa yung mga pag-ulan. Mas matagal din yung ulan na dala ng habagat, mga 3 to 4 hours, pero dito sa mga localized thunderstorm, matagal na kapag umabot ng 2 hours. Itong mga localized thunderstorm, yung halimbawa ay nasa isang bayan tayo umuulan, pero paglagpas natin ay hindi na. Ang agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu ay 25 to 31, sa Cagayan de Oro ay 25 to 32, at sa Davao ay 26 to 34. Meron po tayong nakataas na rainfall advisory at inaabisuhan natin yung ating mga kababayan dito sa Batanes at Cagayan dahil sa epekto ng low pressure area, at dito naman sa Pangasinan, sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro dahil sa epekto ng habagat. Maaari silang makaranas ng 50 to 100 mm at ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas o kapag nakatira tayo sa mountainous areas para naman sa mga pagguho ng lupa. Kasalukuyan na wala tayong nakataas na gale warning, pero gusto nating paalalahanan yung ating mga kababayan na mangingisda na kung papalaot sila ay mag-ingat, lalo na sa western part ng Luzon dahil posibleng umabot ng 2 to 3 meters yung ating mga alon. At para sa ating weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa weekends hanggang sa Monday sa mga piling syudad sa ating bansa. Dito po sa Metro Manila, sa Baguio at sa Legazpi City, patuloy na magiging maaliwalas yung ating panahon. So, mas konti yung pag-ulan natin ngayong weekends. Pero nandun pa rin yung possibility ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 33, sa Baguio ay 16 to 23 at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, patuloy pa rin yung epekto ng
easterlies. At easterlies kasi yung nagkokos kaya humihina sa ngayon yung southwesterly winds natin o yung hanging habagat. Kapag mas malakas yung easterlies, napipigilan niya yung hangin na galing sa southwest ng Pilipinas. At ito rin yung dahilan kaya mas kumukonti yung mga pag-ulan natin sa western part ng ating bansa. Ito rin yung tinatawag natin na associated sa monsoon break. Agwat ng temperatura dito sa Metro Cebu ay 24 to 32, sa Iloilo City naman ay 23 to 33, at sa Tacloban City ay 24 to 33. Dito sa Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating inaasahan. Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga. Pero dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa Zamboanga City, particularly dun sa mga lugar sa hindi lang sa Zamboanga City kundi sa buong Zamboanga Peninsula, dahil may mga pag-ulan dito ng mga nakaraang araw, ay posible pa rin kapag nagkaroon ng thunderstorm ay mas favorable pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na maging mapagbantay at mag-ingat. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33, sa Cagayan de Oro ay 24 to 33, at sa Zamboanga naman ay 23 to 34. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:25 PM at muling sisikat bukas ng 5:27.